Mm, Hello, good morning. Okay. Um, May gusto lang akong sagutin kasi may mga mangilan-ngilan na nagtatanong sa akin, lalo na yung mga nakakakilala sa akin, na ang sabi nila, na ang tanong nila actually, bakit pinasok ni Ma'am Cha yung pagiging content creator? Diba, sinali ko na yung sarili ko as isang content creator. Okay. Sa mga hindi nakakakilala sa akin at hindi alam yung history ko, ako po kasi ay isang cancer patient, survival cancer patient. Simula nung na-diagnose ako since September 2020, nagtrabaho pa ako noon ng isang taon. Pandemic time yun. Nagtrabaho pa ako kasi akala ko kasi hindi ko siya masyadong seryoso nung una. So akala ko parang kaya ko pa kasi yung personality ko kasi masyadong strong. So parang hindi, kaya ko to. Parang hindi pa siya nagsisink in siguro sa utak ko. Kaya hindi ko pa siya sineryoso. Hanggang lumipas yung isang taon. Yun na, medyo lumalaki na yung lump. Kaya nag-alala na ako. Nagpagamot na ako. Hindi rin ako nakauwi ng Pilipinas noon kasi COVID time yun. So nagpagamot na ako. Dito na rin ako nag-start magpagamot. At thankfully, dito talaga ako nag-decide na magpagamot kasi kung nasa Pilipinas ako noon during COVID time, siguro wala na ako ngayon. Kasi ang pina-priority ng mga hospitals noon is yung mga COVID patient. Okay, sa mga nagtatanong kung bakit ako gumagawa ng mga videos, kasi simula nung nag-start ako magpagamot, na-stuck na ako sa bahay. Yung 4 na sulok na bahay na to, 2 rooms to, medyo okay, medyo malaki naman. Ito lang yung kasama ko for how many years. Yung pagkabagot ko, at hindi ko maipaliwanag kasi career woman ako. Lagi akong nasa labas, lagi akong nagtatrabaho. Ang dami-dami ko nakakausap na tao. Yung utak ko dati more on talagang lagari ako dati. Tapos bigla ako na-stuck sa bahay for ilang taon na. Nung first ilang taon na na-stuck ako, medyo okay pa sa akin yun. Kasi at the same time, nagpapahinga ako. Since nawala na ako ng buhok, hindi naman presentable na magtrabaho ako. Pero nung nakita ko na hindi ako po pwede na every after 3 weeks nawawala sa trabaho, kaya nag-decide na kami ng asawa ko na mag-stay sa bahay. Kaya ito lang 4 na sulok ng bahay na to ang nakikita ko. Wala rin kaming kasama, asawa ko lang yung kasama ko. Kaya ako nag-decide na gumawa ng mga videos. Parang pampalipas, in a way, pampalipas ng oras ko rin siya. Kasi matidepress ka talaga eh. Wala kang kausap. Yung mga ayun, may maingay sa labas. Yung mga anak ko kasi pumapasok din sa school.
Yung mga kapatid ko, nakakausap ko rin sila. Kaso, syempre may mga sarili din silang buhay. May mga pinagkakaabalahan sila. Lalo na yung mga anak ko, pumapasok sa school. So, tapos magkaiba pa yung oras dito tsaka sa Pilipinas. So, nagkakaroon na kami ng time na makapagkwentuhan, makapag-usap, or doon nagkaka-chat kami lagi tuwing weekend. Kaya, yun lang yung mga time namin. Tapos yung asawa ko naman, lagi nasa trabaho. So, mostly talaga ako lang mag-isa sa bahay. Habang lumalaban ako, habang ipapagamot ako. Kasi once na nagpagamot ka, tapos chronic pa yung sakit mo, grabe, ang dami-dami pumapasok sa utak mo. Ang dami-daming andun yung depression, andun yung pero thankfully yung personality ko is strong. Ako na yung nagmo-motivate sa sarili ko. Ako na yung gumagawa ng way para labanan yung boredom ko, yung depression, yung anxiety na pumapasok sa utak ko. Kung ano-ano kayo naisip ko siyang gumawa ng mga videos. At dun sa mga nagtatanong din, bakit hindi, sabi kasi ng iba, kung gagawa daw ng mga content, dapat yung may matututunang aral. Ang sagot ko naman doon, siguro hindi ko na siya binibigyan ng panahon na parang gumawa-gawa pa ng mga, parang yung mga may aral or i-stress yung sarili ko na gumawa ng mga ganon. Kasi yung pinagdadaanan ko sobra-sobra na. Tapos, tingin ko, yung makita nila ako na masaya, na nakangiti parate, despite na mga pinagdadaanan ko, ay enough na yun para mas makapag-motivate ako ng mga ibang tao. Lalong-lalo na sa mga may sakit kagaya ko. Diba? Kasi hindi lahat ng mga may sakit tulad ng akin ay ganito siya ka-strong. Ganito yung mentality niya para labanan yun. At ayoko rin nagpo-post ng mga drama-drama na nahihirapan, yung mga gana. Ayoko rin nagpo-post. Gusto ko lagi nakangiti kasi gusto ko makita ng mga tao na despite ng mga pinagdadaanan natin, ito pa rin tayo malakas. Ito pa rin tayo masaya. Kaya ako naisip gumawa-gawa ng mga videos. Isa na rin siya sa pampalipas oras ko para mawala at mai-connect yung sarili ko sa mga taong nangangailangan ng support emotionally, physically, and actually physically hindi kasi syempre hindi ko naman sila nakakasama. So emotionally, spiritually, may mga iba nagsasend sa akin ng pag-pray ko daw sila kasi hindi raw sila ganito katapang tulad ko. So yun ang tingin ko na isang bagay na may isi-share ko since hindi ako makakagawa ng mga videos na may mga aral. Yung tingnan na lang siguro nila ako na despite ng mga pinagdadaanan ko, nakakaya ko. So yun yung isang motivation ko sa iba na kahit ano man yung pinagdadaanan mo, diba? Kaya mo yun. Kinaya ko, kaya mo din. Yun lang. Maraming salamat.